Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng Pangulong Marcos Jr. sa tanong ng foreign media. Nag-attend siya ng forum hosted by the Foreign Correspondents Association of the Philippines, FCAP, kahapon. So ang isa sa mga tanong is kailan ma-invoke yung Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa US. Ma-invoke yung pwede nang ma-implement. Umpisahan na ang giyera. Okay. So ang sagot ng Pangulo, ito ang sagot niya. Okay, by the way, itong basis natin is, ito po yung headlines ng Philippine Star ngayon. Title, Marcos, Philippines to invoke Mutual Defense Treaty if Pinoy killed in West Philippine Sea. Okay, kasi lumalala na ang tension. Noong March 23 ata yun, for the first time, meron nang nasugatan na I think 3 na Navy sailors dahil sa grabe, isang more than 1 hour ata na continuous pamubumba ng tubig, ay talagang masasaktan ka talaga dahil malakas water cannon. So, kailan ang next resupply? Anytime soon siguro dahil March na yun, April, baka katapusan ng April or May, resupply na naman. So ano kaya ang mangyayari? Kaabang-abang. Ako, inaabangan ka kailan yung next resupply dahil medyo nakaka-alarma na ang pangyayari. Sabi ng Pangulo, baka daw mabawasan na ang tensyon sa next resupply kasi nagpakita na ng strength in numbers o unity. Yung nagkaroon ng joint maritime drills ang US, Australia, Japanese, and Philippine navies sa West Philippine Sea. Para bang may konting pananakot sa China, no? Hindi mo kami kaya, marami kaming magkakasama, ikaw nag-iisa lang, gano'n. Kaya ang inaasahan ng Pangulo, baka daw maglaylo na ang tensyon dahil sa joint naval patrols ng 4 na bansa, plus ito pa, diba, nagkaroon na ng trilateral agreement, formal nang napirmahan ang pagtutulungan ng US, Japan, and Pilipinas laban sa China. So ano sa tingin nyo? Natakot na ang China? Ngayong next resupply, hindi na sila gagamit ng bullying tactics? Kung ang Pangulo ang inyong pasasagutin, sabi niya, I hope so. I hope magdayda na yung tension. Okay. Ang aking analysis ganito. Lalong lalala ang response ng China. Inaabangan nila ang next resupply mission. At ako, lalong paigtingin ng China ang kanilang bullying tactics. Okay, I'd like to make myself clear. Galit din ako sa China yung ginagawa nilang ganun. Yung bullying tactics, kasi atin yan territorial waters natin yan. According to the arbitral ruling ng PCA, atin yan. Kailangan China masyado namang sakim. 10 dash line na ngayon. Dati 9 dash line. Yan, 10. Kanila lahat yan. Indisputable daw yung sovereignty nila. Kaya gagawin nila lahat ang kanilang pwedeng gawin para mapaalis tayo sa Ayungin Shoal. Para ayaw nilang ma-repair yung barko na yun. Okay. So, against ako sa China, yung bullying tactics nila. Kaya ako lang ina-analyze ko na anong posibleng mangyari. Ang posibleng mangyari, kung nung last resupply mission is
1 hour na water cannon, baka ngayon, abutin na ng 2-3 oras. At posible nga, may mamamatay. Okay, sa tingin ko nito, wais din ang China. Hindi siya gagamit ng dahas, yung violence, yung armas. Never, kasi alam ng China na may mutual defense treaty. Kaya kung gagamit sila ng armed attack, ay maalma ang Amerika. Paano kung itong next resupply mission, may namatay na Pinoy, Coast Guard man yan, o Navy man yan, may namatay na Pinoy. Ito na ngayon ang analysis ng Pangulo na i-invoke na nila, i-invoke na ng administrasyon ang Mutual Defense Treaty. Okay? So, ito yung kanyang exact statement. I think U.S. Defense Secretary Lloyd Austin explained it very well. If any serviceman, Filipino serviceman is killed by an attack from any foreign power, then that's the time to invoke the Mutual Defense Treaty. Yun ang pahayag ni Defense Secretary Austin ng US. Okay. Dinagdag pa ng Pangulo, as long as they have actually caused casualties and it has killed the serviceman, whether their designation or whether they're merchant marine or Coast Guard or actual Navy vessels, it does not matter, he added. Okay? So yun ang inaasahan ng Pangulo. Sa oras na may mamamatay na Filipino serviceman, giyera na. I-invoke na yung Mutual Defense Treaty. Okay, correct me if I'm wrong. As far as I remember, ang nakasulat doon sa Mutual Defense Treaty is, in case, in any eventuality, armed attack ang nakalagay doon. Pwede invoke yung Mutual Defense Treaty. Paano kung water cannon lang? Namatay yung Coast Guard or Navy personnel natin. Is that considered an armed attack? Hindi. Kaya wais ang China eh. Kaya water cannon lang ang ginagamit. So, next. Granting na hindi na specify yung armed attack or water cannon attack, whatever. Basta may namatay. Okay, granting. May namatay na. I-invoke na. Tulungan nyo na kami. Okay. Ito po ang ating alalahanin. Hindi ni-explain ito ng gobyerno eh. Ang nakalagay po sa kasunduan, ang US government, yung Biden administration, pupunta pa siya sa Kongreso. Dapat ang Kongreso mag-approve na ang US government will go to war with China sa pagtulong sa Pilipinas. Yun po ang nakalagay doon. Granting na gusto tayong tulungan ng Biden administration kasi yun ang pangako, ironclad commitment. Kaya lang, ang final say is yung Kongreso, yung mag-gather sila as one, yung Senate and Congressmen, then bubutuhan yan. Okay. Ano sa tingin nyo? 1 o 2 Pilipino lang ang namatay. Papayag ba yung US Congress na makipagyera sa China nang dahil lang sa 1 o 2 Pilipino? Yon ang dapat isipin natin. Yon ang dapat isipin ng Pangulo. Ako, masasaktan ako pag namatayan tayo. Talagang aalab ang damdamin. Kasi wala na yan eh. Kaya lang, iba ang isipan din ng US Congress. Gagastos sila pag makipagyera. Tapos, ang gigirahin nila, China, nuclear capable. Nuclear capable ang US. Anong mangyari? Baka magkaroon ng nuclear war. Baka ito na yung sinasabi ng Fox News na World War III
could start in the Philippines. So, ang tingin ko niyan, kung may mamamatay na Pinoy, hindi basta-basta. Pwedeng i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Kailan hindi basta-basta tutulong ang Amerika sa atin na makipaggera sa China. Most likely, hindi yan aaprubahan ng US Congress. Yun ang tingin ko. Pwede ang itulong lang is gatungan tayo yung hindi ba, i-condemn nila yun. Kailan? Sige, tulungan namin kayo. Kailan? Dahil hindi nag-approve ang Congress. Ito ang dollars. Ito, sige, tulungan namin kayo. Sina, girahin nyo ang China. Tayo ngayon ang haharap sa China. Gigirahin tayo ang mamamatay. Ang US, nanonood lang. Ang tulong lang nila is military aid. Para tayong naging Ukraine. So, I'm sorry. I beg to disagree dito sa stand ng Pangulo na aasa ka agad doon sa aasa ka agad sa Mutual Defense Treaty. Para bang nauuto na yan. So, hindi po guarantee yung Mutual Defense Treaty na tutulungan tayo ng husto ng Amerika pag nagkagera tayo sa China. Hanggat maari, iwasan natin ang gera dahil wala tayong kalaban-laban sa China. But at the same time, huwag din nating isurrender ang ating territorial rights o sovereignty sa West Philippine Sea. Kaya napakadelikado ang kalagayan ng Pilipinas ngayon.